Marco, nasaan ang pera? Ang tanong ay bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Direkta, walang paligoy-ligoy. Hawak ni Tala sa nanginginig na kamay ang mga bank statement na nakuha niya kaninang umaga. Ang mga numerong nakasulat doon ay tila mga sundalong nagmamartsa papalabas sa kanilang pinag-ipunan. Hindi agad sumagot si Marco. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bahagyang lumitaw. "What are you talking about, Tala?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, pero may kakaibang lamig. "Huwag tayong maglokohan, Marco," sabi ni Tala. Ang boses niya ay nagsimula ng manginig. "I saw the withdrawals. Malaking halaga. Para saan yon? May problema ba tayo? May kailangan ba tayong bayaran na hindi ko alam?" Umaasa pa siya. Isang bahagi ng puso niya ay desperadong kumakapit sa pag-asang mayroong isang makatwirang paliwanag. Baka may emergency. Baka may investment siyang hindi sinabi. Kahit ano. Kahit anong dahilan. Basta wag lang ang katotohanang gumuguhit na sa kanyang isipan. "Pinagdududahan mo ba ako?" Biglang tumaas ang boses ni Marco. Dito na nagsimula. Ang pag-iwas ay napalitan ng galit. "After everything, ako pa ngayon ang masama?" Napatingin si Tala sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na daan ay unti-unting napapalitan ng mga hanay ng puno. Papadilim na. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa isip niya. Kaninang umaga lang. Inayos pa niya ang kurbata ni Marco bago ito umalis papuntang opisina. Hinalikan siya nito sa labi, isang halik na mainit at puno ng pangako. At bumulong, "Mahal kita." Ang parehong mga labi na yon ay nagsasabi ngayon ng mga masasakit na salita. "Hindi sa ganoon, Marco. Nagtatanong lang ako dahil asawa mo ako. May karapatan akong malaman kung anong nangyayari sa pamilya natin." Ngumisi si Marco, isang nanggisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pamilya. Bigla niyang ikinabig ang manibela at lumiko sila sa isang makitid at madilim na daan na hindi pa napupuntahan ni Tala kailanman. Pulos damo at naglalakihang puno ang nasa paligid. Ang signal ng kanyang telepono ay nawala. "Marco, saan tayo pupunta? Ibaba mo ako." Utos niya. Ang takot ay nagsimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Itinigil ni Marco ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Ang tanging ilaw ay mula sa mga headlight ng kotse. Pinatay niya ang makina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bago pa man makapagsalita muli si Tala, may isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Isang sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito. Isang pamilyar na figura ang lumabas. Matangkad, balingkinitan. "Sofia!" Bulong ni Tala, hindi makapaniwala. Ang kanyang matalik na kaibigan. Anong ginagawa niya dito? Ngumiti si Sofia, isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti. Lumakad siya palapit sa bintana sa gilid ni Tala. "Kumusta, Tala?" Ang boses nito ay malambing, pero ang mga mata nito ay puno ng tagumpay. Dito naunawaan ni Tala ang lahat. Ang mga pira-pirasong palaisipan ay biglang nabuo. Ang mga lingon, ang mga bulungan, ang mga biglaang pag-alis ni Marco, ang lahat ay may kahulugan na ngayon. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na hindi para kay Sofia, kundi para sa lalaking katabi niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Lumingon sa kanya si Marco. Wala na ang galit sa mga mata nito. Wala na ang pag-iwas. Ang nandoon na lang ay isang blankong tingin. Malamig. Estranghero. "Para ito sa hustisya, Tala," sabi ni Sofia mula sa labas. "Hustisya para sa amin." Bumaba si Marco ng sasakyan. Lumapit siya kay Sofia at inakbayan ito. Sila ay isang perpektong larawan ng kataksilan sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Binuksan ni Marco ang pinto sa gilid niya. Hinila siya nito palabas nang walang kahirap-hirap. Marco, please. Pagmamakaawa ni Tala, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tatay, paano si tatay? Hindi sumagot si Marco. Itinulak niya si Tala pabalik sa upuan ng trooper. Isinara ang pinto. Tumingin siya sa mga mata ni Tala sa huling pagkakataon. Yumuko siya na para bang may ibubulong. Paalam, Tala. Hinawakan niya ang handbrake at dahan-dahan itong ibinaba. Mahal na mahal kita. Ang huling mga salita ay isang laso na tumarak sa puso ni Tala. Kasabay ng pagbitaw niya sa preno, isang malakas na tulak mula sa likuran ang nagpadulas sa sasakyan, papunta sa gilid ng daan, papunta sa isang madilim na bangin na hindi niya napansin kanina. Naramdaman niya ang pag-angat ng sasakyan mula sa lupa. Ang kanyang tiyan ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang huling nakita niya ay ang mga anino nina Marco at Sofia na magkayakap habang ang mundo niya ay nagsimulang umikot. Ang langit at lupa ay nagkapalit ng pwesto. Pagkatapos, kadiliman at isang nakabibinging katahimikan. Ang unang nagpagising kay Tala ay hindi ang sakit, kundi ang amoy. Amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Isang amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping nipa. Sinasala nito ang liwanag ng araw sa maliliit na sinag. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Napadaing siya. Dahan-dahan lang, Ineng. Isang mahinang boses ang narinig niya. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at mabait na mga mata ang lumapit sa kanya. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na kawayan. Ang lugar ay isang maliit na kubo. Nasaan po ako? Tanong ni Tala. Ang boses niya ay paos at mahina. Nasa ligtas kang lugar, sagot ng matanda. Nakita kita sa paanan ng bangin malapit sa aking bukid. Milagro at buhay ka pa. Ilang araw ang lumipas. Inalagaan siya ng matandang nagpakilalang si Mang Celso. Bawat subo ng lugaw, bawat palit ng benda sa kanyang mga sugat, ay ginawa nito ng may pag-iingat. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni Tala, ngunit ang sakit sa kanyang kalooban ay mas malala pa sa anumang sugat sa katawan. Ang huling mga alaala niya, bago ang kadiliman, ang mukha ni Marco, ang ngiti ni Sofia ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip. Isang hapon, habang nagpapahangin sa labas ng kubo, iniabutan siya ni Mang Celso ng isang lumang dyaryo para gawing pamaypay. Nanginginig na kinuha yon ni Tala. Ang kanyang mukha ay nasa titulong pahina. Tragic accident claims life of beloved businesswoman. Ang mga salita ay tila mga pako na bumaon sa kanyang mga mata. Binasa niya ang bawat linya. Ang kwento ng isang mapagmahal na asawang si Marco na halos hindi makakain o makatulog sa pagdadalamhati. Ang kwento ng isang matalik na kaibigang si Sofia na laging nasa tabi ni Marco para maging suporta. Mga sinungaling, mga demonyo. Ngunit ang sumunod na talata ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. The tragedy was too much for the victim's father, Don Lando, who suffered a massive stroke upon hearing the news. He is currently in critical condition. Hindi totoo to. Binitawan niya ang dyaryo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang ama, ang kanyang tatay Lando, ang nag-iisang taong natitira sa kanya, ngayon ay nag-aagaw buhay dahil sa kanilang kasinungalingan. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Isang nag-aapoy na galit na tumupok sa lahat ng sakit at takot sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay hindi na sapat. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ama. Noong gabing iyon, habang hinahati ni Mang Celso ang isang nilagang kamote,
Para sa kanilang hapunan, nagsalita si Tala. Mang Celso, kailangan ko pong humiram ng telepono ninyo. May pag-aalala sa mga mata ng matanda, ngunit ibinigay pa rin nito ang luma nitong cellphone. Iisang pangalan lang ang nasa isip ni Tala. Isang taong may utang na loob sa kanya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Gael. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Titala. Imposible. Patay ka na. Buhay ako, Gael. Sabi ni Tala. Ang boses niya ay malamig at matatag. Puno ng determinasyon. At kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento niya ang lahat. Bawat detalye. Nang matapos siya, tanging ang mabibigat na paghinga ni Gael ang kanyang naririnig. Walang hiya sila. Bulong ni Gael. Puno ng galit. Tala, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong bumalik. Sagot ni Tala. Kailangan kong makapasok ulit sa bahay na yon. Pero paano? Hinahanap ka ng lahat. Hindi nila hahanapin ang isang taong hindi nila kilala. Putol ni Tala sa sinasabi nito. Gael, kailangan mo akong gawan ng bagong pagkatao. Isang bagong pangalan. Isang bagong mukha. Isang taong hindi nila mapapansin. Isang katulong. Natahimik muli si Gael. Maya-maya, nagsalita ito. Ang boses ay seryoso. Masyadong mabilis ang paglipat nila ng mga ari-arian mo, Tala. Masyadong malinis, na parang may tumulong sa kanila mula sa loob ng munisipyo. Delikado ang gagawin mo. Mas delikado kung hahayaan ko ang tatay ko sa mga kamay nila, giit ni Tala. Gagawin mo ba o hindi? Isang malalim na buntong hininga. May utang na loob ako sa iyo, Tala. Hanggang kamatayan, gagawin ko. Lumipas ang 1 linggo. Isang araw dumating si Gael, sakay ng isang motorsiklo, may dalang isang bag. Nasa loob nito ang lahat ng kailangan ni Tala. Peke ngunit opisyal na mga dokumento, pera, damit, at isang maliit na makeup kit. Sa harap ng isang basag na salamin sa loob ng kubo, sinimulan ni Tala ang kanyang pagbabago. Ipinusod niya ang kanyang buhok sa isang magulong bun. Naglagay siya ng maitim na makeup sa ilalim ng kanyang mga mata para magmukhang pagod. Nagsuot siya ng isang maluwag na duster at isang pares ng malalaking salamin na walang grado. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na si Tala. Siya ay si Mara. Isang babaeng galing sa probinsya. Simple at halos hindi mo mapapansin. Isang anino. Tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon. Ang pamilyar na mukha ay naging isang estranghero. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Handa na ako. Ang bakal na gate ay dahan-dahang bumukas. Bawat tunog ng gumagalaw na metal ay tila isang dagundong sa dibdib ni Tala. Ito na, ang pagbabalik. Salamat kay Gael. Ang profile ni Mara ay perpekto. Isang malayong kamag-anak ng dati nilang hardinero, naghahanap ng trabaho sa Maynila. Isang kwentong simple at kapani-paniwala. Sapat na para malusutan niya ang paunang panayam sa telepono. Humakbang siya papasok sa bakuran. Ang mga rosas na itinanim niya noon, kasama ang kanyang ina, ay namumukadkad pa rin, ngunit tila nawalan na ng kulay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay nakatayo sa kanyang harapan, malaki at pamilyar. Ngunit ngayon, ay parang isang malamig na monumento ng kataksilan. Pagbukas ng pinto, ang una niyang nakita ay si Sofia. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na bestida. Ang buhok ay nakaayos na parang kalalabas lang sa parlor. Nakataas ang isang kilay nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Mara? Tanong ni Sofia. Ang boses ay mataray. Opo, ma'am. Sagot ni Tala. Pinanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay gustong sumigaw, gustong sumugod, ngunit pinigilan niya ang sarili. Siya si Mara,
isa lang siyang katulong. Sumunod ka sa akin, utos ni Sofia. Maraming dapat gawin dito at ayoko sa lahat ang tamad. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Tala na mapansin ang mga pagbabago. Ang isang painting na mahalaga sa kanyang ama ay pinalitan ng isang malaking litrato ni na Marco at Sofia. Ang mga muebles ay bahagyang iniba ang ayos, mga maliliit na bagay, ngunit bawat isa ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Dinala siya ni Sofia sa kusina. Doon, nakatayo si Aling Nena, ang kanilang matagal ng kusinera at katiwala. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata nito ay matalas, tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Aling Nena, ito si Mara, ang bagong tutulong sa atin, sabi ni Sofia. Turuan mo siya ng mga dapat gawin. Pagkatapos ay umalis ito, iniwan silang dalawa. Saan ka galing? Sabi mo. Tanong ni Aling Nena. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Sa probinsya po, sa may bandang Laguna. Sagot ni Tala, inuulit ang kwentong binuo nila ni Gael. Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal, may pagdududa sa mga mata nito. Sige. Magsimula ka sa paglilinis ng sala at siguraduhin mong malinis. Ayokong napapagalitan. Sinunod ni Tala ang utos. Habang nagpupunas ng mga muebles, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang maliit na gasgas sa gilid ng isang mesang kape. Naalala niya. Siya ang may gawa niyo noong bata pa siya, noong nadulas siya habang naglalaro. Isang maliit na sikreto na silang dalawa lang ng tatay niya ang nakakaalam. Kinagat ni Tala ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito para pigilan ang hikbing gustong kumawala. At doon, sa may hardin, nakita niya siya. Ang kanyang ama. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakaharap sa mga rosas. Isang nurse ang nakatayo sa kanyang tabi. May bakas ng laway sa gilid ng kanyang bibig at ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati puno ng sigla at pagmamahal ay blangko. Nakatingin lang sa kawalan na para bang wala nang nakikita. Gumuho ang mundo ni Tala sa pangalawang pagkakataon. Ang malakas at matatag niyang ama, ngayon ay isa na lamang anino ng dati niyang sarili. Ang sakit ay napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, naramdaman niya ang mga mata ni Aling Nena na nakasunod sa kanya. Narinig niya itong bumulong sa sarili. Sapat lang para marinig niya. Bakit pamilyar ang mga mata niya? Nang gumabi at ang buong bahay ay tahimik na, hindi na nakatiis si Tala. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang maliit na kwarto. Maingat ang bawat hakbang. Tinungo niya ang silid ng kanyang ama. Nakatulog na ito sa kanyang kama, ang paghinga ay mababaw. Lumuhod si Tala sa tabi nito. Hinawakan niya ang magaspang, ngunit pamilyar na kamay ng kanyang tatay. Mainit pa rin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Tatay. Bulong niya, ang boses ay basag. Ako po ito. Si Tala. Sa pagbanggit niya ng kanyang pangalan, isang bagay ang nangyari. Ang mga mata ni Don Lando, na kanina'y blanko at walang buhay, ay bahagyang kumislap. Isang maliit na paggalaw, isang kislap ng pagkilala sa gitna ng kadiliman. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw sa bingit ng kapahamakan. Si Sofia ay isang anino na laging nakabuntot, isang amo na ang kasiyahan ay tila ang paghahanap ng mali sa gawa ng iba. Mara, may alikabok pa dito. Sigaw nito, ituturo ang isang sulok na halos hindi na makita ng mata. Ano bang akala mo sa trabaho mo? Bakasyon. Si Tala o si Mara ay tatango lang at magpapakumbaba. Pasensya na po ma'am, lilinisin ko po ulit. Sa kabilang banda, si Marco ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Madalas ay wala ito at kapag naroon naman, dumadaan lang ito sa tabi ni Mara na para bang isa lang siyang kasama sa mga muebles. Hindi siya nito tinitingnan. Para sa kanya,
Si Mara ay hangin. Ang bawat pagwawalang bahala nito ay isang panibagong patalim na sumusugat sa puso ni Tala. Ngunit isa ring biyaya. Ang pagiging invisible niya sa paningin nito, ang kanyang kalasag. Ang kanyang tunay na pakay, ang makapasok sa dating opisina ng kanyang ama, ay naging isang imposibleng misyon. Laging nakakandado ang pinto. Isang beses, sinubukan niyang pumasok dala ang panlinis. "Saan ka pupunta?" Agad na sita ni Sofia. "Lilinisin ko lang po sana ang opisina, ma'am." "Huwag. Ako na ang bahala dyan. Huwag kang papasok dyan nang walang pahintulot ko. Naintindihan mo?" "Opo, ma'am." Habang si Sofia ay naghahasik ng takot, si Mara naman ay dahan-dahang nagtatanim ng kabaitan. Tinutulungan niya ang ibang kasambahay sa kanilang mga gawain. Isang nangiti dito, isang alok ng tulong doon. Unti-unti, nakuha niya ang kanilang tiwala. Si Aling Nena ay nanatiling tahimik. Hindi na matalim ang mga titig nito. Napalitan ito ng mapanuring pag-usisa. Madalas, nahuhuli siya ni Tala na nakatingin sa kanya habang siya'y nagtatrabaho, na para bang may isang pamilyar na himig itong sinusubukang alalahanin. Isang tanghali, habang naghahanda ng pagkain, naisip ni Tala na ipagluto ang kanyang ama. Alam niya ang paborito nito. Adobong manok na medyo tuyo at maraming bawang. Isang recipe na tanging siya lang ang nakakaperpekto. Habang nagluluto, ang bawat sangkap na inilalagay niya ay may kasamang alaala. Ang tuyo para sa lakas nito. Ang suka para sa tapang. Ang bawang para sa init ng pagmamahal. Ng oras na para pakainin si Don Lando, si Tala na ang nagpresinta. "Ako na po, ma'am," sabi niya sa nurse. Dahan-dahan niyang isinubo ang maliliit na piraso ng manok at kanin sa kanyang ama. Sa unang subo, walang reaksyon. Ngunit sa pangalawa, huminto sa pagnguya si Don Lando. Ang blangko nitong mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Isang butil ang pumatak at gumulong sa kanyang pisngi. Iyon na ang sagot. Alam niya, sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkalito, ang puso ng kanyang ama ay nakakaalala pa rin. Pinunasan ni Tala ang luha ng kanyang ama gamit ang kanyang daliri. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pangakong hindi niya ito iiwan. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, narinig niya ang boses ni Marco sa may hardin, kausap sa telepono. Lumapit siya sa bintana, nagkubli sa mga kurtina. "Oo, naihanda ko na," sabi ni Marco. Mahina ang boses. "Ang huling malaking bayad para sa tao natin sa munisipyo. Pagkatapos nito, malinis na ang lahat." "Oo, sigurado na to. Walang sabit." Munisipyo? Malaking bayad? Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Tala. Ito na marahil ang sinasabi ni Gael. Kinabukasan, isang pagkakataon ang nagbukas. Umalis sina Marco at Sofia para sa isang importanteng meeting. Ang pinto ng opisina ay naiwang bahagyang nakabukas. Ito na ang pagkakataon niya. Sumilip muna siya sa paligid. Nang masigurong walang tao, mabilis siyang pumasok sa loob. Ang amoy ng lumang papel at ng pabango ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Sandali siyang napapikit. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking aparador na yari sa nara. Ang isang drawer nito ay laging nakalock. Doon itinatago ng kanyang ama ang mga importanteng papeles. Kinapa niya ang isang maliit na buhok na nakasabit sa gilid ng drawer. Isang lumang trick para malaman kung may nagbukas nito. Wala na ang buhok. May kumuha ng laman, ngunit sinubukan pa rin niya. Gamit ang isang paperclip na kinuha niya sa lamesa, sinubukan niyang buksan ang seradura. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang maliit na kalansing. Bumukas ito. Ngunit bago pa man niya mahila ang drawer, isang tunog ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng mga yabag na papalapit mula sa kanyang likuran, papunta sa direksyon ng opisina. Kilala niya ang bigat ng mga hakbang na yon.
Si Marco. Napatayo siya ng tuwid. Hindi makagalaw. Nahuli na siya. Ang bawat yabag ay tila isang malakas na pagtambol sa kanyang dibdib. Nanigas si Tala. Sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang kamay ay nanatili sa paperclip na nakasuksok sa seradura. Huli na para tumakbo. Huli na para magtago. Inihanda niya ang sarili para sa pinakamasama. Hinanda niya ang kanyang sagot, ang kanyang pagkukunwari. Nagpupunas lang po. Nakita ko pong bukas. Pumasok si Marco sa opisina, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Dumiretso ito sa lamesa, kinuha ang wallet na naiwan nito, at bumulong sa sarili. Nandito lang pala. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Para sa kanya, si Mara ay hindi isang tao, kundi isang bagay na kasama sa tanawin, isang parte ng kurtina, isang anino sa dingding. Mabilis itong tumalikod at umalis, abala sa pagtingin sa cellphone nito. Naiwan si Tala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at pasasalamat. Ang pagiging invisible niya ang nagligtas sa kanya. Isinara niya ang drawer at mabilis na lumabas ng opisina. Ang puso niya ay kumakabog pa rin. Hindi niya namalayan, mula sa dulo ng pasilyo, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa buong pangyayari. Ang mga mata ni Aling Nena. Kinabukasan may kakaiba sa kilos ni Aling Nena. Tahimik ito, ngunit ang bawat galaw ay may bigat. Habang naghahanda ng tanghalian, tinawag siya nito. Mara, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Naubusan tayo ng bigas. Ikaw na muna ang magluto ng ulam. Lutuin mo ulit yung adobo na gusto ni Don Lando. Isang simpleng utos, ngunit para kay Tala, isa itong pagsubok. Tumango siya. Sinimulan niyang ihanda ang mga sangkap. Manok, toyo, suka, bawang, paminta, dahon ng laurel, lahat ay nandoon. Ngunit habang nagigisa, alam niyang may kulang. May isang sikretong sangkap na laging inilalagay ng kanyang ina. Isang bagay na itinuro nito sa kanya bago ito pumanaw. Lumingalinga siya sa isang maliit at halos nakatagong estante sa itaas ng kalan. May isang garapon ng asukal na pula. Ngunit hindi lang ito basta asukal. Ito ay bahagyang sinusunog sa kawali bago ihalo para magbigay ng kakaibang tamis-pait na lasa. Automatikong kumuha ng kutsara si Tala. Kumuha siya ng kaunting asukal at inilagay sa isang maliit na kawali. Ang kilos ay pamilyar. Isang bagay na ginawa na niya ng daan-daang beses. Hindi na niya kailangang isipin nang biglang may isang kamay na pumigil sa kanya. Saan mo nalaman yan? Ang boses ni Aling Nena ay mahina, ngunit puno ng bigat. Nag-angat ng tingin si Tala. Nakatayo si Aling Nena sa kanyang harapan. At sa mga mata nito, wala na ang pagdududa. Ang nandoon na lang ay ang katotohanan na pareho na nilang alam. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa maliit na kusinang yon. Isa lang, bulong ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. Isa lang ang naglalagay niyan sa adobo ni Don Lando. Binitawan ni Tala ang hawak niyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa kanilang katahimikan. Ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na siya si Mara. Sa harap ni Aling Nena, siya ay si Tala muli. Hindi na nagsalita pa si Aling Nena. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Tala. Mahigpit. Mainit. Isang hawak na puno ng pangunawa, ng sakit, at ng hindi masabing katapatan. Hiya ko. Bulong ng matanda, at kasabay noon, ang mga luha ay bumagsak na rin mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat, ang pag-aalala, ang awa, at ang pangako ng isang kakampi.
Nang humupa ang kanilang mga emosyon, hinila ni Aling Nena si Tala sa isang sulok. Kaya pala, sabi nito, kaya pala pamilyar ang iyong mga mata. Alam kong may mali sa bahay na ito simula nang mawala ka. Tinutulungan po nila akong mamatay, Aling Nena, sabi ni Tala. Ang galit ay bumalik sa kanyang boses. Tumango ang matanda. Napapansin ko, lalo na kay Sofia, madalas siyang may pinapadalang mga gamot dito, galing sa isang delivery man na hindi ko kilala. Iba sa mga gamot na galing sa doktor ni Don Lando. Isang bagong piraso ng impormasyon, isang bagong sinulid ng kasamaan. Kinagabihan, bago matulog si Tala, kumatok si Aling Nena sa kanyang kwarto. Walang imik na iniabot nito ang isang maliit na bagay na metaliko. Isang susi. Duplicate yan ng susi sa opisina. Bulong nito. Ako ang nagtatago. Madalas silang wala sa umaga pagkatapos mag-almusal. Yun ang pagkakataon mo. Tinitigan ni Tala ang susi sa kanyang palad. Malamig ito, ngunit nagbigay ito ng kakaibang init sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Kunin mo ang kailangan mong makuha, Hija. Babantayan kita. Isang maliit na ubo mula kay Aling Nena ang nagsilbing hudyat. Ligtas na. Ang ibig sabihin nito, nasa kwarto na sina Marco at Sofia, abala sa panonood ng telebisyon. Maingat na lumabas si Tala sa pinto sa likod ng kusina. Suot ang isang madilim na jacket. Ang gabi ay malamig, at ang hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naglakad siya sa madilim na eskinita, ang bawat anino ay tila isang banta, hanggang sa marating niya ang isang maliit at tahimik na parke sa kanto. Nakaupo sa isang bangko, sa ilalim ng isang puno ng akasya, si Gael, naghihintay. Kumusta ka? Iyon ang unang tanong ni Gael. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Sinuri siya nito na para bang hinahanap kung may bago itong mga sugat. Ayos lang ako, sagot ni Tala. Umupo sa tabi nito. Anong balita? Inilabas ni Gael ang isang maliit na notebook. Tama ang hinala mo. May connection si Marco sa isang opisyal sa munisipyo. Base sa mga bank record na nakuha ko, may 3 malalaking transfer ng pera na ginawa sa pangalan ng asawa ng opisyal na yon, nakadeklara bilang payment for artwork. Masyadong malinis. Tumango si Tala. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nagkakaugnay. Pero may mas importante akong dala, sabi ni Gael at inabot kay Tala ang isang maliit na supot na papel. Mga vitamins to at gamot para sa ubo. Mukha kang pagod, Tala. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Sa simpleng gesture na yon, isang bagay sa loob ni Tala ang lumambot. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang laging nag-aalaga. Siya ang tumatayong ina sa kanyang ama, ang asawang sumusuporta sa kanyang kabiyak. Ngayon lang ulit, may isang taong nagpakita ng pag-aalala para sa kanya. Salamat, Gael, sabi niya, at hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa kanyang ama. Ang blangkong mga mata, ang patak ng luha nang matikman nito ang adobo. Ang pakiramdam ng pagiging inutil habang pinapanood niya ang sariling ama na unti-unting pinapatay sa sarili nilang pamamahay. Gagawin ko ang lahat para mailabas kayo dyan, Tala. Pangako yan. Ang boses ni Gael ay matatag, isang pader na maaari niyang sandalan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. Walang imik na kinuha ni Gael ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Tala, iyon ay isang buong mundo ng pag-unawa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, Gael. Huwag mong isipin yan, sabi ni Gael. Ang pamilya mo ang tumulong sa amin noong mamatay si Kuya. Utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Pero alam mo, Tala, hindi na lang ito tungkol sa utang na loob. Tumingin ito sa kanya. Seryoso ang mga mata.
Tungkol na ito sa kung ano ang tama. Hindi ko hahayaang manalo sila. Nang medyo huminahon na si Tala, may isa pang sinabi si Gael. May isa pa akong nalaman. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Binisita ni Marco ang isang sementeryo sa may Rizal. Isang liblib na sementeryo. Sinuri ko ang mga record. Walang sino man sa pamilya niya o pamilya niyo ang nakalibing doon. Isang sementeryo? Para saan? Ang bagong impormasyon ay nag-iwan ng isang malaking tandang pananong sa isip ni Tala. Kailangan ko nang bumalik, sabi niya. Pinupunasan ang huling bakas ng luha. Baka mapansin pa ni Aling Nena na wala ako. Tumango si Gael. Mag-iingat ka, Tala. Doblehin mo, lalo na kay Sofia. Habang naglalakad pabalik, pinanood ni Tala ang anino ni Gael na papalayo. Ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang puso. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ng buo ay ang mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Ang mga salitang mahal kita ay naging isang hatol ng kamatayan. Huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. At sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Isang tanong na halos natatakot siyang sagutin. Posible pa bang magtiwala muli? Kinaumagahan, tulad ng sinabi ni Aling Nena, sabay na umalis sina Marco at Sofia. Pagkalabas ng kanilang sasakyan sa gate, isang makahulugang tango mula kay Aling Nena ang naging hudyat para kay Tala. Ako nang bahala sa labas, Hija. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Bulong nito. Ang puso ni Tala ay kumakabog na parang tambol. Bawat hakbang niya papunta sa opisina ay tila napakabigat. Inilabas niya ang susi. Ang malamig na metal ay nanginginig sa kanyang palad. Isinuksok niya ito sa seradura. Isang maliit na kalansing at bumukas ang pinto. Pumasok siya at maingat na isinara ito. Ang amoy ng opisina, isang pinaghalong amoy ng cedarwood, lumang papel, at ang natirang pabango ng kanyang ama ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ngunit wala siyang panahon para maging emosyonal. Sinimulan niya ang paghahanap. Ang mga drawer ng lamesa na dati niyang binuksan ay wala pa ring laman, kundi mga resibo at walang kwentang papeles. Ang mga estante ng libro ay puno, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Saan nila itinago? Ang kanyang pansin ay napunta sa isang malaking cabinet sa sulok. Binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang folder at accounting ledger. Sinimulan niyang alisin ang mga ito isa-isa. Mabigat, maalikabok. Sa pinakalikod, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy. Simple, walang disenyo. Ngunit alam niyang ito na yon. Dinala niya ito sa lamesa at maingat na binuksan. Ang tumambad sa kanya ay hindi mga titulo ng lupa o bankbook. Ang laman nito ay mga alaala, mga kupas na litrato. Ang unang litrato ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang batang Marco at isang batang Sofia, marahil ay nasa 10 taong gulang. Payat sila. Suot ang mga damit na halatang luma at may punit. Magkaakbay sila, ngunit ang mga mata nila, walang bakas ng pagiging inosente ng isang bata. Ang nandoon ay determinasyon. Isang determinasyon na may kasamang galit. Sa likod nila ay isang bahay kubo na halos guguho na. Dito na pagtanto ni Tala, ang galit nila ay hindi ipinanganak kahapon. Ito ay isang apoy na matagal nang pinagningas ng panahon. Nagpatuloy siya sa paghahalungkat. May mga sulat. At sa ilalim ng lahat, isang nakatuping dokumento na naninilaw na sa kalumaan. Isang birth certificate. Binuksan niya ito. Ang pangalan, Sofia Reyes. Ngunit ang sumunod na mga salita ang nagpaguho sa kanyang mundo. Sa ilalim ng pangalan ng ama, nakasulat, Marco Villanueva,
Senyor Marco Villanueva. Senyor, ang pangalan ng yumaong ama ni Marco. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Hindi siya makahinga. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Sinuri niya ang bawat letra. Walang duda. Magkapatid sila. Magkapatid sa ama. Ang lahat ng ito, ang buong buhay niya, ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagpapakilala kay Sofia bilang kaibigan ay simula pa lang ng kanilang plano. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang bunga ng pagnanasa. Ito ay isang alyansa na tinatak ng dugo at ng pinagsamahan nilang mapait na nakaraan. Habang nakatitig sa dokumento, may isa pa siyang napansin. Ang espasyo para sa pangalan ng ina ay blanko. Walang nakasulat. Sino ang ina ni Sofia at nasaan siya? Bigla, isang tunog mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng isang sasakyan na papasok sa garahe. Bumalik sila. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Nataranta si Tala. Mabilis niyang isinilid ang lahat pabalik sa kahon. Ang birth certificate, ang mga sulat, ang mga litrato. Dapat niyang maibalik ang lahat sa dati. Dali-dali niyang isinara ang kahon at itinulak pabalik sa pinakalikod ng cabinet. Tinambakan niya ulit ito ng mga lumang folder at dyaryo. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na isa sa mga litrato, ang litrato ng batang Marco at Sofia, ay dumulas mula sa kahon at nahulog sa sahig. Tahimik itong gumulong at napunta sa ilalim ng mabigat na mesa. Isinara niya ang cabinet. Mabilis na lumabas ng opisina at nilak ang pinto. Sakto. Narinig na niya ang boses ni Sofia sa sala. Nagrereklamo tungkol sa trapiko. Bumalik siya sa kusina, humihingal. Ang dibdib ay sasabog na sa kaba at sa bigat ng kanyang natuklasan. Ligtas siya. Sa ngayon. Ngunit hindi niya alam na sa ilalim ng mesa sa loob ng opisina, isang piraso ng kanilang madilim na sikreto ang naiwan, naghihintay na matuklasan. Kinabukasan, may kakaibang enerhiya sa loob ng bahay. Si Sofia ay hindi mapakali. Pabalik-balik ito sa paglalakad sa sala. Tila may malalim na iniisip. Pumasok ito sa opisina. May hinahanap daw itong importanteng resibo. Nagkunwari si Tala na abala sa pag-aagiw sa mga sulok. Ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa bawat galaw sa loob ng opisina. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Pagkatapos, isang matagal na katahimikan. Maya-maya, lumabas si Sofia. Hawak ang isang maliit na bagay. Itinaas niya ito sa liwanag. Ang litrato. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Paano? Saan? Aling Nena. Sigaw ni Sofia. Halika dito. Nagmamadaling lumapit ang matanda. Bakit po, ma'am? May iba pa bang pumasok sa opisina bukod sa akin? Tanong ni Sofia. Ang boses ay matalim. Ang mga mata ay nanlilisik. Sino ang huling naglinis dito? Ang tanong ay isang patibong. Sumulyap si Aling Nena kay Tala. Isang sulyap na halos hindi mo mapapansin. Ako po, ma'am. Noong isang araw pa po. Tinitigan ni Sofia si Aling Nena. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Mara na ngayon ay nakatayo sa may pintuan. Nagkukunwaring takot. Hindi nagsalita si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. May mali sa bagong katulong na ito. Masyadong tahimik, masyadong mapagmasid. Ang mga mata nito? Hindi iyon mga mata ng isang simpleng probinsyana. Simula ng araw na yon, ang buhay ni Tala ay naging isang impyerno. Bawat kilos niya ay binabantayan. Sinasadya ni Sofia na mag-iwan ng pera sa lamesa para tingnan kung mawawala ito. Sinasadya nitong guluhin ang mga naayos na niyang gamit para lang may maisigaw ito sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis si Tala sa sala, sinadya ni Sofia na dumaan sa kanyang likuran. Bigla, isang malakas na tunog ng nababasagin ang umalingaw-ngaw. Napatigil si Tala. Sa sahig,
Basag at pirapiraso ay ang paboritong florera ng kanyang ina na gawa sa porselana. Anong ginawa mo? Sigaw ni Sofia, ang muka ay nag-aapoy sa kunwaring galit. Tanga! Walang ingat! Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Pero ma'am, hindi po ako. Sinungaling! Putol ni Sofia. Nakita kitang sinagi mo. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Sa di kalayuan, nakaupo si Don Lando sa kanyang wheelchair, pinapanood ang lahat. Sa pag-akusa ni Sofia, isang bagay ang nagbago sa mukha ng matanda. Ang blangkong tingin ay nawala. Napalitan ito ng nagbabagang galit. Pumula ang kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang hindi maintindihang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Ginalaw niya ang kanyang kanang kamay, ang tanging parte ng katawan na kaya pa niyang kontrolin, at buong lakas na ipinukpok sa bakal na gulong ng kanyang wheelchair. Isang malakas na kalampag. Tapos isa pa. Napatingin si Natala at Sofia sa kanya. Si Don Lando ay umuunga na parang isang hayop na nasasaktan habang paulit-ulit na ipinupukpok ang kamay sa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sofia, puno ng puot. Ano bang problema ng matandang to? Inis na sabi ni Sofia at tinawag ang nurse. Dalhin mo na yan sa kwarto niya. Nagwawala na naman. Habang itinutulak palayo ang wheelchair, hindi inalis ni Don Lando ang tingin kay Tala. Isang tingin na nagsasabing, alam ko, naniniwala ako sa'yo. Pinagbili ni Sofia kay Tala na linisin ang mga bubog at pagkatapos ay umakyat sa kanyang kwarto. Habang nagpupulot ng mga piraso ng basag na porselana, ang mga piraso ng kanyang nakaraan, tumunog ang kanyang luma at mumurahing cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Mula kay Gael. Bukas darating ulit ang delivery. Maging handa ka. Pagkaakyat niya sa kanyang kwarto, bago pa man niya maisara ang pinto, hinarang siya ni Sofia. Pumasok ito sa loob at isinara ang pinto sa likod nito. Silang dalawa lang. Naglakad ito palapit kay Tala, dahan-dahan, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Marami na akong nakilalang katulong, sabi ni Sofia. Ang boses ay mahina at mapanganib. Pero ikaw, iba ka. Huminto ito sa mismong harapan na niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Tala ang mamahaling pabango nito, isang pabangong pamilyar. Ito ang pabangong regalo niya rito noong kaarawan nito. Masyado kang matalino para sa isang taga-probinsya. Masyadong malalim ang mga mata mo. Bigla, hinawakan ni Sofia ang kanyang baba. Madiin, pinilit nitong iangat ang kanyang mukha para magkatinginan sila ng diretsyo. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Tinitigan siya nito ng matagal na para bang sinusubukang basagin ang maskarang suot niya. Sino ka ba talaga? Ang mga mata ni Sofia ay parang mga matatalim na kutsilyo, sinusubukang hiwain ang bawat depensa ni Tala. Ang pagkakahawak nito sa kanyang baba ay mahigpit, halos masakit na. Para kay Tala, ang sandaling iyon ay tila isang kawalang hanggan. Isang maling galaw, isang kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata, at tapos na ang lahat. Ngunit si Tala ay sinanay sa disiplina. Hinayaan niyang mangibabaw ang takot sa kanyang muka. Ang takot ni Mara, hindi ni Tala. Pinanginig niya ang kanyang mga labi. Pinapungay niya ang kanyang mga mata na parang maiiyak na. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay puno ng pagkagulat at pagkalito. Ako lang po si Mara. Tinitigan pa siya ni Sofia ng ilang saglit. Pagkatapos ay may pagkasuklam na binitawan siya. Itinulak siya nito ng bahagya. Lumayas ka sa harap ko, sabi ni Sofia. Bukas na bukas din, aalis ka na sa bahay na to. Hindi kita gusto. Tumalikod ito at padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Tala na nakatayo, nanginginig ang mga tuhod.
Nakaligtas siya, ngunit sa isang napakanipis na pagkakataon. At ngayon, paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Tulad ng dati, inihanda niya ang almusal, naglinis, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nakatutok, naghihintay. Bandang 10:00 ng umaga, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking nakasuot ng helmet at itim na jacket. "Aling Nena, may delivery po yata," sabi ni Tala, sapat lang para marinig ng matanda. "Ako na ang lalabas." Mabilis na sagot ni Aling Nena at kinuha ang walis para magkunwaring nagwawalis sa labas. Si Tala naman ay pumunta sa bintana sa ikalawang palapag na tanaw ang gate. Sa kabilang kalsada, nakapwesto na si Gael, nakaupo sa loob ng isang kotseng may tinted na bintana. Hawak ang isang camera na may long-range lens. Lumabas si Sofia para kunin ang maliit na paper bag mula sa delivery man, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nagmamadali itong bumalik sa loob at hindi napansing nahulog ang resibo mula sa kanyang bulsa. Mabilis itong pinulot ni Aling Nena bago paliparin ng hangin. Pagpasok ni Sofia, diretso itong umakyat sa kwarto ni Don Lando. Sumunod si Tala sa pasilyo, sapat lang ang layo para hindi mapansin. Nakita niyang pumasok si Sofia sa kwarto. Maya-maya, lumabas ang nurse na nag-aalaga sa kanyang ama. May dalang tray. Sa ibabaw nito, isang baso ng tubig at isang maliit na tasang may lamang mga tableta. Ito na yon. Nang makalayo ang nurse, dahan-dahang pumasok si Tala sa kwarto ng kanyang ama. Naabutan niya itong nakahiga. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit alam niyang hindi ito tulog. Ang paghinga nito ay masyadong mababaw. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng maliit na mesa, naroon ang isang bote ng gamot. Hindi ito pamilyar. Kinuha niya ito at mabilis na kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang katulad na bote na ibinigay sa kanya ni Gael. Maingat niyang ipinalit ang mga laman. Ang mga gamot na galing kay Sofia ay inilagay niya sa bote na dala niya. Ang mga vitamins naman na dala niya ay inilipat niya sa bote ni Sofia. Isang palitang tahimik, ngunit nakasalalay ang buhay. Bumalik siya sa kusina. Iniabot sa kanya ni Aling Nena ang resibo. Nakasulat doon ang pangalan ng isang butika na hindi pamilyar. Ngunit ang mas mahalaga, nakasulat din ang pangalan at lisensya ng pharmacist na nag-dispense ng gamot. Ipinadala agad ni Tala ang mga litrato kay Gael. Ang litrato ng bote ng gamot, ang resibo, at ang mukha ng delivery man na nakuha ni Gael mula sa malayo. Ilang minuto lang, tumawag si Gael. "Tala, nahanap ko na. Ang gamot." Isa itong malakas na uri ng sedative. Kung regular na ipapainom, pipigilan nito ang anumang paggaling ng nervous system. Gagawin nitong halaman ng isang tao. At ang pharmacist, may record na siya dati ng pagbebenta ng ilegal na gamot. Kinuyom ni Tala ang kanyang kamao. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi lang nila ninakaw ang kanyang buhay at pera. Sinusubukan din nilang nakawin ang pagkatao ng kanyang ama. Ang delivery man, ang address niya ay nakarehistro sa isang boarding house, malapit sa ospital, kung saan nagtatrabaho ang pharmacist. Dagdag ni Gael. "Salamat, Gael. Alam ko na ang gagawin ko." Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng hapagkainan, lumapit si Marco kay Sofia. "Everything is set for the party," sabi ni Marco. May ngiti sa kanyang labi. "Mag-iimbita ako ng ilang business partners. This will be the perfect time." "Perfect time for what?" tanong ni Sofia. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. "Para ipakilala ka sa lahat, bilang ang babaeng nagpapatibok muli ng puso ko." Si Tala, na ilang hakbang lang ang layo, ay narinig ang lahat. Isang party, isang selebrasyon sa anibersaryo ng kanilang kasal. At sa gabing iyon,
Ipapakilala ng kanyang asawa ang kanyang kabit. Isang masamang nangiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Hindi nila alam na ang party na kanilang inihahanda ay magiging party para sa kanilang pagbagsak. Ang kusina, na dati isang lugar ng tensyon, ay naging kanilang war room. Gabi-gabi, pagkatapos matiyak na mahimbing na ang tulog ni na Marco at Sofia, doon nagpupulong ang tatlong anino. Si Tala, si Aling Nena, at si Gael sa kabilang linya ng telepono. Ang party ang magiging entablado natin. Sabi ni Tala, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Doon natin sila sisirain, sa harap ng lahat ng taong gusto nilang pahangain. Paano? Tanong ni Aling Nena. Kailangan nating mag-ingat, Hija. Masyadong tuso si Sofia. Dito papasok ang plano, sagot ni Tala. Tumingin siya sa maliit na papel sa lamesa kung saan nakasulat ang kanilang mga ideya. Gael, anong balita sa babaeng pharmacist? Nakausap ko na siya, sagot ni Gael mula sa telepono. Sa una, ayaw niyang makipagtulungan, pero nang ipakita ko sa kanya ang mga ebidensya ng kanyang mga illegal na transaksyon at ang parusang pagkakakulong na naghihintay sa kanya, bigla siyang nagbago ng isip. So kakampi na natin siya? Tanong ni Tala. Hindi ganon kadali, sabi ni Gael. May condition siya. Sasabihin niya ang lahat. Magbibigay siya ng video confession. Pero kapalit nito ay immunity from prosecution. Gusto niyang maging state witness. Nag-isip si Tala. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking hustisya. Payag ako. Ang mahalaga ay ang testimonya niya. Kailangan nating ma-record ang pag-amin niya na si Sofia ang nag-uutos sa kanya. Ako na ang bahala doon, tiniyak ni Gael. Aling Nena, baling naman ni Tala sa matanda. Ang listahan ng mga bisita, kailangan nating masiguro na lahat ng mahahalagang tao ay darating. Tumango si Aling Nena. Madali lang yan. Tatawagan ko ang mga dati nating suki sa karinderya. Ang mga komadre ng nanay mo, ang mga business partners ng tatay mo na matagal nang hindi nakakadalaw. Sasabihin kong ito ay isang paraan para bigyang pugay ang alaala mo at para kumustahin si Don Lando. Walang tatanggi dyan, lalo na't ang tsismis ay mas masarap pa sa anumang handa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Perfect. At ako? Ano ang gagawin mo, Hija? Ako ang maghahanda ng sorpresa, isang regalo na hinding-hindi nila malilimutan. Sa mga sumunod na araw, ang buong bahay ay naging abala sa paghahanda para sa party. Si Sofia ay parang isang reyna, nag-uutos sa lahat. Si Marco naman ay abala sa telepono, kinukumpirma ang pagdating ng kanyang mga importanteng bisita. Hindi nila namamalayan na sa bawat kilos nila, may 3 pares ng mga mata na nagmamasid, naghihintay sa tamang sandali. Si Gael ay nagtagumpay sa pagkuha ng video confession. Ang pharmacist, sa takot na makulong, ay ikinuwento ang lahat. Mula sa unang paglapit ni Sofia, sa mga malalaking bayad na natatanggap niya, hanggang sa uri ng gamot na ibinibigay niya para unti-unting patayin ang diwa ni Don Lando. Si Aling Nena naman, sa pamamagitan ng telepono, ay naging isang dalubhasang imbitador. Tiniyak niyang ang bawat taong may utang na loob, respeto at pagmamahal sa pamilya ni Tala ay darating. Ang party ay hindi na lang isang simpleng pagtitipon. Ito'y magiging isang hukuman ng opinyon ng publiko. Si Tala, sa ilalim ng pagiging simara, ay tahimik na kumikilos. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang mga gawain, pumupunta siya sa lumang study room sa attic, isang lugar na kinalimutan na ng lahat. Doon, gamit ang isang lumang laptop na palihim na ipinasok ni Gael, pinagsama-sama niya ang lahat. Ang video ni Gael, ang mga litrato ng birth certificate, ang kopya ng mga bank transfer. Bumuo siya ng isang presentasyon, isang kwento. Ang kwento ng kanyang pagtataksil at ang kanilang kasakiman. Isang gabi, habang abala si Tala sa pag-e-edit,
Isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang cellphone. Galing kay Gael. Nakausap ko na siya. May kondisyon. Napangiti si Tala. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang babaeng pharmacist. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Ang gabi ng party ay bukas na. Ang gabi ng paghuhukom. Hinawakan niya ang kwintas na bigay ng kanyang ina. Para po sa inyo to? Nay. At para kay tatay. Ang tatlong anino ay handa na. Ang entablado ay nakahanda na. At ang kurtina ay malapit nang bumukas. Ang hardin ay nagliwanag sa daan-daang maliliit na ilaw na parang mga alitap-tap. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ang mahinang tunog ng isang string quartet ay nagsilbing saliw sa masayang tawanan at kwentuhan ng mga bisita. Sa unang tingin, ito ay isang perpektong gabi. Isang eleganteng pagtitipon. Si Marco, suot ang isang mamahaling suit, ay ang larawan ng isang perpektong host. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay ay puno ng karisma. Sa kanyang tabi, si Sofia, sa isang nagniningning na pulang bestida, ay parang isang bituin sa pelikula. Magkasama, sila ang perpektong mag-asawa. Isang biyudong nakahanap muli ng pag-ibig sa matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Isang kwentong romantiko, kung hindi lang ito nababalot ng kasinungalingan at dugo. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Don Lando sa kanyang wheelchair. Salamat sa mga bitamina na ipinalit ni Tala. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon. May kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Tahimik niyang pinapanood ang lahat. Isang tahimik na hukom sa gitna ng mga nagkakasayahan. At si Tala, bilang si Mara, ay gumagalaw sa gitna ng lahat na parang isang anino. May dalang tray ng mga inumin, nagpupuno ng mga basong walang laman, nag-aalis ng mga platitong marumi. Bawat kilos niya ay may layunin. Ang kanyang mga mata, sa likod ng malaking salamin, ay matalas na nagmamasid. Nakita niya ang pagdating ni Gael. Suot ang isang formal na barong, lumapit ito kay Marco at ipinakilala ang sarili bilang isang investor na interesado sa kanilang negosyo. Kinausap siya ni Marco nang may interes, hindi alam na ang lalaking kaharap niya ay isa sa mga arkitekto ng kanyang pagbagsak. Nagkasalubong ang tingin ni Tala at Gael. Isang bahagyang tango lang mula kay Gael ang kailangan ni Tala. Ang ibig sabihin noon, lahat ay handa na. Ang video, ang sound system, ang pulis na nag-aabang sa labas. Lahat ay nasa kani-kanilang pwesto. Ang oras ay dahan-dahang gumapang. Si Sofia, na umiinom ng champagne, ay lalong nagiging kampante. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga dating kaibigan ni Tala, ang mga kumadre ng ina nito. Ngunit binaliwala niya ito. Sila na ang may kapangyarihan ngayon. Walang sino man ang makakatinag sa kanila. Habang naglalakad si Sofia malapit sa pool, si Tala, na may dalang isang pitsil ng tubig, ay nagkunwaring natapilok. Ay! Ang tubig ay tumapon. Hindi sa sahig, kundi sa mamahaling pulang bestida ni Sofia. Ano ba? Sigaw ni Sofia. Basang-basa ang harapan ng kanyang damit. Tanga ka talaga. Tingnan mo ang ginawa mo. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Tala, puno ng pagkataranta sa kanyang boses. Walang kwenta. Inis na tumalikod si Sofia. Babalik ako. Aayusin ko lang to. Pumasok ito sa loob ng bahay. Ang plano ay gumagana. Kailangan nila ng ilang minuto. Nang mawala si Sofia, umakyat si Marco sa maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Kinuha niya ang mikropono. Agad na natahimik ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng emosyon. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Alam ninyo, 1 taon na rin ang nakalipas. Mula nang iwan tayo ng aking pinakamamahal na asawa, si Tala. May mga bumulong, may mga nagpunas ng luha. Hindi naging madali ang lahat.
Patuloy ni Marco, na para bang isang magaling na aktor. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang ilaw na hindi ako iniwan. Isang taong nandyan para suportahan ako, para alalayan ako sa aking pagdadalamhati. Huminga siya ng malalim. Ang lahat ay nakatutok sa kanya. Naghihintay. Bago ang lahat, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay muli ng kulay sa buhay ko. Sakto. Lumabas si Sofia mula sa bahay na kapagpalit na ng damit. Ngumiti ito, ang reyna ng gabi. Si Sofia. Itinuro ni Marco ang kanyang kamay sa direksyon ni Sofia. Naglakad ito palapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay puno ng tagumpay. Sinalubong siya ng palakpakan mula sa mga bisitang hindi nakakaalam ng katotohanan. Iniabot ni Marco ang kanyang kamay para tulungan si Sofia na umakyat. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga palad, ang gabi ay biglang namatay. Isang biglaang pagkawala. Ang daan-daang maliliit na ilaw sa hardin ay namatay. Ang musika mula sa string quartet ay natigil. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na sinag ng buwan. Nagkaroon ng bulungan at pagkalito sa mga bisita. Technical problem lang po siguro, sigaw ni Marco. Sinusubukang pakalmahin ang lahat. Ngunit hindi iyon technical problem. Isang malaking puting screen na nakasabit sa likod ng entablado na kanina'y para lang sa dekorasyon ay biglang nagliwanag. Lahat ng mata ay napabaling doon. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ng isang babaeng umiiyak. Ang babaeng pharmacist. Ako po si Lynette Cruz. Sabi nito sa video. Ang boses ay nanginginig. At ako po ang pharmacist na nagsusupply ng gamot kay Ma'am Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Napatingin siya kay Marco na kasing gulat niya. Sa video, ipinakita ni Lynette ang mga resibo, ang mga text message mula kay Sofia. Ito po yung gamot. Isang klase ng heavy sedative. Ang utos po sa akin ay ibigay ito para hindi na makarecover si Don Lando. Para manatili siyang parang halaman. Isang malakas na, "Ano?" ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugongngang ng pagkagulat at galit. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang larawan ng isang lumang birth certificate. Ang pangalan, Sofia Reyes. Ang pangalan ng ama, Marco Villanueva, senior, isang katahimikang nakakabingi. Ang biglang bumalot sa buong hardin. At pagkatapos, ang huling larawan, ang litrato ng batang Marco at Sofia. Payat, marungis, ngunit magkaakbay. Ang larawan ng dalawang magkapatid na may iisang madilim na sikreto. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang kami. Sigaw ni Marco. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Kasabay ng pagtatapos ng video, ang mga ilaw sa hardin ay muling bumukas. Ngunit hindi na ito ang malambing na ilaw kanina. Ito ay ang matapang na liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis na ngayon ay nakapalibot na sa hardin. Sa tabi nila, nakatayo si Gael. Seryoso ang muka. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Hindi pa yun ang pinakamalaking sorpresa. Mula sa gitna ng mga naguguluhang bisita, isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong. Ang babaeng kanina lang ay nag-aabot ng inumin. Ang anino sa likod ng malaking salamin. Si Mara. Naglakad siya papunta sa entablado. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga kasinungalingan nila. Huminto siya sa gitna ng liwanag. Dahan-dahan, inalis niya ang kanyang salamin. Inalis niya ang pagkakatali sa kanyang buhok at hinayaan itong lumugay sa kanyang mga balikat. Ginamit niya ang likod ng kanyang palad para punasan ang maitim na makeup sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na mukha. Isang mukhang matagal na nilang inakalang nasa ilalim na ng lupa. Ang ugong sa paligid ay naging isang kolektibong paghinga ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Kinuha ni Tala ang mikropono mula sa kamay ng isang tulalang si Marco. Tumingin siya sa mga mata nito.
Mga matang puno na ngayon ng purong takot. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Sofia na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses, pamilyar at malinaw, ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. "Namiss niyo ba ako, Marco? Mahal ko?" Ang huling dalawang salita ay binitiwan niya ng may halong pait at tagumpay. Si Marco ay napaatras na para bang nakakita ng multo. Si Sofia ay napaluhod. Ang kanyang pulang bestida ay kumalat sa damuhan na parang dugo. Ngunit may isang huling eksena pa. Mula sa kanyang wheelchair momo. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan, si Don Lando ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig. Hirap na hirap. Ngunit nakatayo. Itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kina Marco at Sofia. Ang kanyang bibig ay bumuka. Nagsumikap siyang bumuo ng isang salita. Isang salitang matagal nang naipon sa kanyang dibdib. Isang salitang narinig ng lahat sa nakabibinging katahimikan. Mga demonyo. Ang hardin na kanina'y puno ng tawanan ay napuno ng mga bulungan at ng kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Si Marco at Sofia ay pinusasan at isinakay sa magkaibang sasakyan. Hindi sila nagsalita. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng bumagsak at ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang pagkakasala na nasasalamin sa mga matang mapanghusga ng lahat ng bisitang naroroon. Habang ang gulo ay dahan-dahang humuhupa, iisang bagay lang ang nasa isip ni Tala. Tumakbo siya. Tumakbo siya palapit sa kanyang ama na ngayon ay nanginginig na nakatayo. Inaalalayan ng nurse at ni Gael. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang muka sa dibdib nito. Ang mga luhang bumuhos ay hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng cupped farty. "Tatay, tatay, nandito na ako." Paulit-ulit niyang bulong. Hinaplos ni Don Lando ang buhok ng kanyang anak. Hindi man niya kayang magsalita, ang kanyang mga mata ang nagsalita para sa kanya. Puno iyon ng pagmamahal, ng pangungulila, at ng hindi masukat na pagmamalaki. Si Gael ay tahimik na tumayo sa kanilang tabi. Nagbibigay sa kanila ng espasyo. Hindi niya sinira ang sagradong sandali sa pagitan ng mag-ama. Sa mga mata niya, makikita ang respeto at isang malalim na pag-unawa. Ang mga sumunod na araw ay isang ulap ng mga abogado, mga pulis, at mga papeles. Ngunit sa gitna ng lahat ng legal na proseso, si Tala ay may dalawang prioridad. Ang kanyang ama at ang negosyong iniwan nito. Sinimulan niyang buhayin muli ang kanilang karinderya. Binalik niya ang mga dating recipe ng kanyang ina. Kinausap niya ang mga dating tauhan. Unti-unti, ang lugar na pinabayaan ni Marco ay muling nagkaroon ng buhay. Ang pagiging abala ay naging kanyang gamot. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw ay ang mga hapon na kasama niya ang kanyang ama. Sinasamahan niya ito sa physical therapy. Bawat maliit na pag-angat ng paa, bawat pagsubok na bumuo ng salita, ay isang tagumpay na sabay nilang ipinagdiriwang. Mahirap, mabagal, ngunit magkasama sila. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon, itinulak ni Tala ang wheelchair ng kanyang ama papunta sa hardin. Ang lugar na pinangyarihan ng paghuhukom ay isa na ngayong lugar ng kapayapaan. Magkatabi silang naupo, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Walang nagsasalita, hindi na kailangan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Tala ang isang magaspang na kamay na dahan-dahang humawak sa kanya. Ang kamay ng kanyang ama. Marahan itong pinisil ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Tala, iyon ang pinakamakabuluhang mensahe sa buong mundo. Isang pisil na nagsasabing, "Salamat, ipinagmamalaki kita. Magiging maayos din ang lahat." Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti, at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito.
Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa sala, may kumatok sa pinto. Si Gael. "Gael, pasok ka," sabi niya. "May kailangan ka ba? May balita na ba sa kaso?" Umiling si Gael, isang maliit ng ngiti sa kanyang mga labi. "Wala. Hindi yan ang ipinunta ko dito." "Kung gayon ano?" Nag-atubili ito sandali. "Naisip ko lang, baka gusto mong magkape bukas sa labas." Napatingin si Tala sa kanya. Pero, mabilis na dugtong ni Gael. Hindi bilang si Gael na katulong mo sa pagpaplano, kung hindi bilang si Gael lang. Ang simpleng paanyaya ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa dibdib ni Tala. Isang paanyaya para sa isang normal na bagay, isang normal na buhay, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano gawin. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Marco at Sofia ay napatunayang nagkasala sa korte. Conspiracy to commit murder, fraud, at attempted parricide. Isang mahabang sentensya ng pagkakakulong ang naghihintay sa kanila. Isang buhay sa likod ng rehas na malayo sa kinang at yaman na pinangarap nila. Para kay Tala, ang hatol ay hindi isang tagumpay na ipinagdiriwang, kundi isang pagsasara ng isang masakit na kabanata. Isang araw, nagpasya siya. "Ibebenta ko ang bahay, Tay. Tay," sabi niya sa kanyang ama, habang nag-aalmusal sila. Si Don Lando, na ngayon ay medyo nakakapagsalita, na kahit paunti-unti ay tumingin sa kanya. "Sigurado ka?" Tumango si Tala. "Masyadong malaki ang bahay na to para sa ating dalawa at masyadong maraming alaala. Ang iba, masaya. Ang iba, masakit. Siguro, panahon na para gumawa tayo ng mga bagong alaala sa isang bagong lugar." Ngumiti si Don Lando, isang pag-apruba, at tinupad ni Tala ang pangako niya sa sarili. Pumayag siyang makipagkape kay Gael. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa gulo ng syudad. Walang mga plano, walang mga ebidensya, tanging 2 taong nag-uusap. "Kumusta na si Tito Lando?" tanong ni Gael. "He's getting stronger every day," sagot ni Tala. May ngiti sa kanyang mga labi. "Sinusubukan na niyang maglakad ulit. Sabi ng doktor, yung determinasyon niya raw ang nagpapagaling sa kanya." "At yung pag-aalaga mo," dagdag ni Gael. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang paborito nilang pagkain, ang mga lugar na gusto nilang puntahan, ang mga pangarap na minsan nilang binuo bago pa man guluhin ng tadhana ang kanilang mga buhay. Nalaman ni Tala na si Gael ay mahilig sa mga lumang pelikula. Nalaman ni Gael na si Tala ay nangangarap magtayo ng isang maliit na bukid tulad ng kay Mang Celso. Sa pag-uusap nila, unti-unting nakita ni Tala ang tunay na Gael. Hindi lang ang matapang at matulunging kaibigan, kundi ang isang lalaking may mabuting puso. Isang lalaking nakikinig, hindi lang sa kanyang mga salita, kundi pati sa katahimikan sa pagitan ng mga ito. "Tala," sabi ni Gael sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. "Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong mahirap magtiwala ulit." Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang tingin ay puno ng sinseridad. "Hindi ako nagmamadali. Handa akong maghintay. Hanggang sa maging handa ka na ulit." Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Isang hawak na magaan, walang pilit. "Ang mahalaga, nandito ako." Ang mga salitang yon ay mas makapangyarihan pa sa anumang engranding pangako. Nandito ako. Isang simpleng presensya, isang matatag na bato sa gitna ng unos. Pagkatapos ng araw na yon, mas madalas na silang nagkikita. Minsan, tinutulungan siya ni Gael sa karinderya. Minsan, dinadalaw nito si Don Lando at nagdadala ng prutas. Minsan, naglalakad lang sila sa parke, nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay at wala. Isang umaga, habang pinapanood ni Tala ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng kanilang bagong, mas maliit na bahay,
Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi pa siya ganap na magaling. May mga peklat pa rin sa kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang pagtingin sa hinaharap ay hindi na nakakatakot. Lumabas siya sa kanilang maliit na hardin. Sakto namang pagdating ni Gael, may dalang 2 tasa ng mainit na pandesal. Nagkita sila sa gitna. Walang nagsalita. Tumingin lang sila sa isa't isa at pagkatapos ay sa papalabas na araw. Ang liwanag nito ay ginintuan, nangangako ng isang bagong simula. At sa mukha ni Tala, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay. Isang nangiting totoo, malaya. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang harapin ang bukas na naghihintay. Lumipas ang 2 taon. Ang maliit na karinderya na muling itinayo ni Tala ay isa na ngayong kilalang kainan sa kanilang lugar, pinangalanang Tala's Kitchen. Ang bawat putahe ay niluto ng may pagmamahal, isang recipe na ipinamana hindi lang ng kanyang ina, kundi ng kanyang sariling karanasan. Sa isang sulok ng kainan, sa paborito niyang pwesto, nakaupo si Don Lando. Medyo mabagal pa rin ang kanyang paglalakad, gamit ang isang tungkod, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay tuluyan ng nanumbalik. Siya ang tagakain, tagakritiko, at ang pinakamalaking tagahanga ng kanyang anak. Ang araw na yon ay espesyal. Tahimik ang kainan, sarado sa publiko. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga kandila. Ang mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang naroroon. Si Aling Nena, na ngayon ay masayang-masaya sa kanyang pagreretiro, ngunit laging handang tumulong. Si Mang Celso, ang matandang magsasaka na nagligtas sa buhay ni Tala, ay isinakay pa ni Gael mula sa probinsya. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Gael. Suot ang isang simpleng puting barong. Sa kanyang tabi, ang kanyang nobya, si Tala. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang magarbong palamuti. Ang kanyang buhok ay nakalugay, at sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na napapawi. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na kailangan ng anumang palamuti. Sa kalagitnaan ng munting salo-salo, lumapit ang isang waiter at iniabot kay Tala ang isang sulat. Galing ito sa bilangguan. Nag-atubili siyang buksan ito. Ngunit hinawakan ni Gael ang kanyang kamay, nagbibigay ng lakas. Ang sulat ay mula kay Sofia. Puno ito ng pagsisisi. Humihingi ito ng tawad, hindi para mapatawad, kundi para lang malaman ni Tala na sa gitna ng kadiliman ng kulungan, naunawaan na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. May isang linya sa dulo na tumatak kay Tala. Sana naging kapatid na lang talaga kita. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Walang galit, walang pait. Tanging isang malalim na paghinga ng pagpapalaya. Matagal na niyang pinatawad si Sofia. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa bigat ng nakaraan. Lumapit siya sa salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang restaurant. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Isang babaeng dumaan sa apoy ng kataksilan. Isang babaeng bumangon mula sa abo ng kasinungalingan. Isang babaeng natutong ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang galit, kundi ang paghilom. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagyang umuumbok sa ilalim ng kanyang bestida. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Bumulong siya sa kanyang refleksyon, isang pangako sa sarili at sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kaya mo pala. Lumapit si Gael sa kanyang likuran at niyakap siya. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinadama ang tibok ng puso nito. Okay ka lang? Tanong ni Gael. Tumingin si Tala sa mga mata nito, ang mga matang hindi siya iniwan. Okay na okay. Magkahawak kamay silang lumabas sa maliit na hardin sa likod ng kainan, kung saan ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan. Ang hinaharap ay hindi na isang nakakatakot na bangin,
Ito ay isang bukas na daan, puno ng mga pangako. Natagpuan ni Tala ang kapayapaan, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagyakap nito bilang isang aral. At higit sa lahat, natagpuan niyang ang tunay na tinig ng pag-ibig ay hindi bumubulong ng mga matatamis na kasinungalingan, kundi nagsasabi ng isang simpleng katotohanan. Kahit sa gitna ng katahimikan, nandito ako.